So, good evening, everyone. So, I am here again. I am CJ, and I am going to discuss to you on how to create a personal information with SQL database connections or with SQL na. Ang imong uh, Windows form gikonikan og SQL. So, here So this is my design for my personal information in Windows Form. So in my case, I created three forms, which is the first form is for my personal information login, and for my second form here, diri ninyo makita ang display data sa data grid view. And then I also have form 3, which is the version design here. Direta mo initiate or mo do uh, some exercises. It's either mag-update ta or mag-search. And then yeah, I have three forms, Windows forms. So first things first, let's discuss the form 1. So where is the form 1? Form 1 here. So you know that I already have a what we call this text boxes, date time picker, and combo boxes. I also have labels for para sa name, middle initial, last name, address, birthday, gender, and so on and so forth. So I also have buttons here for save, view, cancel, and exit. So the purpose of this save is just anything na akong i-input here will be automatically save onto my SQL and data grid view. So isa ra ang iyang kapadungan. Kay connected naman na ang SQL ug ang data grid view. For the view button, the purpose of this view button is to display the data grid view and para maka-add to po ta sa or maka-move ta sa form 3. And then the purpose of this cancel button, every time nga atong i-cancel ang laban no mo input tag mga data, and then we are planning dili nato i-save. So atong i-cancel para ma-remove or ma-clear tanang data nga imong gi-input here sa text box. And then for the exit, if you want to terminate the program. So I also have button here for upload photo if you want to upload something. So in my second form design, so here I also have buttons here and text box and a data grid view, of course. So I hope the purpose of my search button is that if I have data, then I want to search, then na yung mga data dire, and then if I search mo display siya diha automatically kung unsa nga data ang search. Then clear, if i-clear na ang inside sa text box, and then back. Ang purpose aning back is to back sa form 1, gikan na maka sa form 2, so mobalik ka sa form 1. And then the delete, imong i-delete ang data kung unsa mo search ka, and then pinduton na nimong delete, then ma-delete ang data. And then next button, this next button is the purpose of this next button is para maadto na punta sa form 3. So with form 3 is here. So the purpose of this I no, we all, as you can see natay mga buttons, save, update, search, and back. So if you wonder ngano na napuntay search button, so ang gamit aning search button is just atong i-search ang data nga naa sa atong data grid, and if the data or kadtong specific nga data nga imong gi-search, if kadtong nga data is ning exist, all the data nga sakop ato nga imong gi-search is will be displayed each of these text boxes. And then if take note that kani nga mga text boxes is naka read only. So the purpose of this update button, as you can see natay update button. So the purpose of this update button is that iyang i-enable ning mga text boxes nga maka-edit tag mga data. For example no, kinaunhan wa pa taning click aning update button. So naka-read only pa na siya. If we click the update button, ma-enable na siya for editing.
and back for mobalik sa form 2 and then save. If ganahan ta nga natay i-change, for example no ato na nagi-click ang update, enable na si dyan nag-alter na tag mga data here, and if ato na dyan i-save, just press the save button and then ma-save na automatically ang gusto nimo na data nga i-save. So let's go to the inside of the code of this design. So in the save button, yeah, here nag-initialize ta una. Di na to makalimtan, we should not forget the import system.data.sql client, because if wala ning mga system imports dili mo gana ning imong pag-connect sa SQL o imong Windows form. So this part is very important. And then here in the save button, naghimo tag nag-initialize tag name, middle name, last name. The purpose of this is just ato ning panawgon diri sa ubos kani here. Ato na sidyang panawgon para ma-add or ma-save nato ang data sa SQL. So in dim connection as string, mao ni ang atong source wherein asa nato gi-save or location sa atong sa atong SQL rather. So mo ni atong source ang laptop C2 nga na, then atong DB SQL here, this is our SQL by the way. So we already created database sa whole DB, and then we use DB sa whole DB para mo na to magamit sa every process nato diring pagabuhaton. So naatay table name, middle name, last name we created, and each data type. And then by the way guys, ang akong gihimong primary key is names kay ganahan ako, pero pwede ra pud si pwede ra pud og contact number or ID number, but kung gusto na to dali raman, pero madugay na ta kay ato pa man ang bungkagon. Pero in my case I just for name, since ang akong mga data gi-input is just mga gagmay raman nga mga name, so wapod nagkapare-pareha. So it depends on you, it's up to you guys kung unsa inyong primary key. The purpose of the primary key is that para walay magka pare-pareho og data. For example name, dapat si CJ ra way lain, pero mostly jud magamit ning primary na key is sa ID number. So there po na siya, pero in my case I use name. And then nata SQL no. So let's proceed to the form 1 here. So again mo ni siya atong panggamiton, mag-add add with value ta para sa atong i-input na i-save ang data. Here kani personal info mo ni name sa atong table, and then insert into kana, then kaning mga atong gi-input diri here mo na yang values no, ang kaning name kani ato ni sidyang butang array here command, nagamit tag command that parameter that add with value, and then atong gi-copy tong didto sa may kilid as you can see, and then gi-call nato ang atong gi-initialize para kay nganong ato man gi-call kay ato magunggi pangitaag paagi nga ang kato mga text boxes, tanang data sa nga gi-input sa user sa text boxes mo save mo na kani nga part diri mo na yung mga names sa mga text boxes kani. Then atong gi-initialize and kana ijang name sa kanang text box, then atong gi-call diri, and then this one is for the image, and then mutatak si jag save button. Pero ato pa nang designan ha, if as in my case it's just simple ra, message button, pero pwede pa nato nag-designan guys if you just want. Then form to load para ma-save na to atong data pod sa form 2. And then what else, form to design, wait one, then view here nag-try catch ta nga atong. Actually guys, ang pwede po sig dita mag-try catch, pero as I've tried, dili man gud mo gana agahong form 2 kung dili ko mag-try catch. I don't know why, pero I tried, but I don't know why nganon di siya mo gana. Pero in my case I use try catch para mas mo view siya. So in form 2 atong gi-call ang form 2 that show, then me hide para ma-hide ang form 1, and then nasa jay kanang if exemption ba kanang more nasa jay kanang trap kintahay nga mo nasa jay message yung magawas nga an error occurred while opening form 2 kung naay
form 1 nimo nga murag medj napay mga errors, or sa form 2 baka ha errors, so dili mo open si mo tatak si an error record message. So in upload image kana ra siya para na siya sa image kung JPEG ba na JPEG na type na siya sa kuan guys. So sa clear katunay gingon na nga ato rang i-clear siya sa form 1 here muna ijong code ato rang i-clear tawgon na nato ang ijong text box then dot clear. Then atong gitujo nga ning gamit ta og clear controls, it is because naa mong goy lahi-lahi nga atong gigamit na atay text box na atay check ay excuse me excuse me na mo gud tay text box na atay combo box og na po tay daytime picker, so muna atong gigamit clear controls para sila tanan matangtang. And then for the form 2 here napod tay search for sa form 2 una atong gikuha ag source nato para kung gusto nato ma-search dili man gud nato ma-search ang atong data og dili nato tawgon ang atong data source. Munang manginahanglan ta sa atong data source in order para makita nato ang mga data nga ato na save sa SQL ug sa atong data grid view. So muna ato naghimo tag dem query as string selected kani nga part is imo ning sa table nga gihimo, and then name since agahong gihimo is k is ang name kay katong primary key, so name hong gipangita, and then name laptop source, then atong di true, then connection atong gi-open para ma-open ang atong katong pag-connect ganina, and then nagamit po tag command parameters, then search button, then atong gi-call ang data grid view as source, nag-initialize po tag dt dire here na dt na. And then para mo gana ang search button, you need to have this code. Without this code, di mo gana imong search. And of course, don't forget nga di mo gana gihapon ang imo og wa kay mga import system.data.sql client, import system IO, windows.form. So, di mo gana na imong mga kuan og wa ng mga imports. We need that. And then here, nag-need po tag bind data og load data. Excuse me. As you can see natin bind data and load data para ni kaning this one. Diba as you can see nakabantay mo sa atong sa form 1 VB nga na atoy nakabutang nga load form to load kadto. Ang purpose ra in ana is para atong ma-save ang atong data sa form 2 ug sa atong SQL. So since kita kay gara-garaon man ta dagang himo man tag form 1, form 2, form 3, so muna manginahanglan tag na form to load then bind data para mabind na to ang mga data nga atong gipang save from SQL to Windows form. And then sumpay na siya muna na ganina. And then what else? Delete na here, delete. So here katong giingon nako before siya guys ma-delete guys kanang if ever gani nga ag si user mo press ra siya dayon sa delete without putting any data, mo tatak siya please enter a name to delete. So na siya error trapping. And of course para pud sa kanang atong gihimo nga error trapping pud para sa before sa delete ang data na si Jackie palid kaduha nga process para ba ana nga mo delete tag picture no ja do you really want to delete this photo na inga na ba murag nek kaduha nga process dili si mo automatic delete mangutana pa si kung sure ba gud ka nga i-delete nimo or dili kay bali na pa ka choices ba style inga na kung naghimo-himo po tag inga na kay magagraon man ta. So if atong i-delete ang diba i-search na to no i-delete na to ay i-search na to ang name, and then mogawas ang mga data sa atong name any data nga under atong imong gi-search nga name. So if imong i-press ang delete nga button, ma-delete to ang tanang data nga under atong nga name. Mo na yang purpose pod sa diri nga code here. And then what else?
Kani mao gapon ni ag-ari guys, wa na ko nagamit og try and catch. It is as what I've said ganina sa katong sa form 1, wa ninggan na agahong form 1 form 2 kung dili ko mo gamit og try and catch, wherein kung dili ko sa ang form 2 mo transfer ko sa form 3 mo gana ra siya without using katong try and catch. Pero nag-initialize tag form 3 as new form 3 para ato ra siyang i-call form 3.show para mo show mo display dadyon ang form 3. And then mao ra gyapon same drill ato rang i-hide ang me.hide kaning form 2. And then yeah, mora to. Then ang clear button every time nga natay kita, for example no, where's the form 2 design, natay i-search diri, for example diri search, and then gusto nata nga human nag-search ato rang i-clear din ma-erase nandito nga na diri. Then let's form 3 here. So katong giingon na ho nga mo click, once we click this kaning update button, ma-enable ni tanan ning mga text boxes. So let's add to ta kanina. As you can see here na text box 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 kana ato nang gi-enable. Once atong i-click, ma-enable na siya na. Naka-read only man lagi na siya. Naka-read only man lagi to. So ijang ihimo una og false. Enable na niya, i-true na niya at this iya na pong i-false ang read only. So naka-true man tong read only ganina. So iyan nang i-false para maka-enable na ta for altering or changing or updating a data. And then form 3 design. So here's a save button kani nag-initialize na pud ta. This one guys adjog mog ka mind ani, I just gihimo ra ni now as merge variables ba ay variables jud siya kanang ato ra siya gihimo nga pang call ba para sa tong say form 1 ato ra diyan gihimo pang call para gamiton ka po nato na diri as same ra gyapon na tong idea sa katong pag-save na to sa form 1, pero ang ato lamang is for update. And then ma-save ra gyapon siya for sa ma-save ra gyapon siya dito sa na SQL o sa data grid kanina. Update personal information set name, pero ang nakalahi diri guys kay nagamit na ta og ingani nga style. Di ba la ang sa pikas mong to kay ato rang gitag sa tagsa unas name comma middle name comma middle name, wherein diri name is equal at name bag-o na po na to nga initialize kana name, then middle name na po, then at na po, then murag atong lahi na po tag style diri sa update. Mo na iyang syntax pod para mag-update. I've just learned it online pod, and then yeah. Then here again magapon to para ni pang save sa new data, and then after nimo mo save og data imo nang i-press ang save button mo display si jag message data save, then form to load para masud imong data. Here search button mo search kag information sa mga buttons, wherein kung gusto ta mag-search og mga ato pa kabantay ka sa atong design katong form 3 design here kana na name ato nang i-search mo to kanto mo to on how to search kana search button na una dim. By the way guys, nagbutang taog kani dem connection kadili mo connect ag atong database og wa ni kani is update false naghimo pa tag boolean para ani kay dili mo gana og wa na. And then here yeah, mura magapon siya, dali ra man siya guys. Select at para gapon natong sa akoan form 1 atong gi pang tawag ag atong mga middle initial last name. Ang kaniha gipanguha ni na sa SQL gisunod-sunod ni naho kay dapat man sunod-sunod don diri kay kung di na magsunod-sunod magkabaylo-baylo ang imong mga data. Munang ang ka kote pagkahimo ang kakote si himuon, it is because imo mo gyud sunodon. Then yeah, balik ra ag ijang style sa pag call ag imo ra jud ag ato ra jud hinumduman is dili na to ni kalimtan ning kani kay mao ni siya ang pag-connect, and then katong mga imports di na nato nakalimtan kay kung wa na di na mo gana. And then atong mga make sure nga atong mga text boxes na connect ay
naayon sa ijang, for example kung name, dapat ag ijang text box maupod, kay kung dili man kay magkabaylo-baylo magud. So yeah, make sure nga ang imong mga data ug imong mga text boxes nagkauyon ba, kay para iwas tas mga errors. And then what else? So what na, so let's run program. So here mag-input sa tag new data, ay let's say EJ F kana kintahay, then kana, then a gender male, a female, okay, no, then tay na, then na tahay tangan kita nag-at nun kana bahala si gusto nimo 229003-1 or -4 kaha, then na, then year, then section, then upload photo. Actually guys, wa pa na stretch ng ijang koan, na wa pa na stretch na, pero ma-stretch na sa properties. Then save button, then magawas data save, then let's view. Na CJ CR kata naman natong ipang input ng mga data kasi dyan ang gawas na diha tanan. And then let's search, atong i-search ag name, for example si EJ, atong tawagon si EJ, search EJ. So na magawas si EJ, tanang data nga nani is EJ, magawas tong i-clear. Then atong kita i-delete sa form 3. Ay ko man ako guys, pizza na form 3 atong i-delete. Na diba, as I've said, kaduha si dya mo display merge na pa just pag security kintahay ba kung sure ba gadyo ka nga imong i-delete or di. Right, sige atong i-delete, yes. Then deleted successfully, records ko no ni ko is deleted successfully. So na delete na nato, na-delete. Then atong i-clear para ma-remove ng form 3. Clear, and then back ta sa form 1, and then balik na po ta sa form 2, and then ato ta sa next. Sige, let's try nga atong i-search si EJ. Nanggawas ang tanang data ni EJ. Tanawa guys, at mag-input, mag-try ta og kanang butang og data without clicking the update. Diba di mo gana, no? I tried sa keyboard, dili siya mo gana. But if we click this update, enable na siya, pwede na ta maka-alter, change. So what next? So let's proceed to balik ta si CJ na pod, itong i-search, check. Okay, si CJ, then let's search. So ninggawas ag data ni CJ, and then click update, and then atong i-alter himo na to TYY, and then atong i-save si ja save button, and then yeah, okay, and then let's go back na TTYY, no, na-change si ja, so TYYYYYY. So pwede nato siya ma-alter guys. So what else, next, sa may code na to man naman ni back mara to, back, and then move back na pod, and then yeah mara to, then exit button. So by the way guys, before I forgot, so atong sang gi-check sa atong SQL kung na-save ba jud to itong mga data nga atong gihimo-himo ganina, itong mga gipang alter. So atong i-check atong table, kaning select that, then run. So yeah, na-save ang atong mga data here. Abi kog wala. So yeah, na-save. So I think that's it, and I hope you'll learn something. Bye bye.